Nako po, naku po, ito po yung laging problem ng mga taxpayer right now. Ito ho ay isa sa mga strategy ng mga BIR officials na dalhin yung kaso nyo sa Department of Justice at mag-file ng criminal case sa inyo. So ito ho yung isang example ng isang criminal case na ipinail ng BIR sa isang taxpayer. Pag ito ho yung nakita ninyo, investigation data form, ibig sabihin ho, kinasuhan ho kayo sa Office of the City Prosecutor. Marami ho niyang nangyayari, hindi lang ho sa Makati, Maynila, Quezon City, all over the Philippines. Ito ho isa sa mga patunay na pag-aralan ho natin na kakulangan ng kaalaman ng mga revenue officers na mag-assess based sa batas, based doon sa factual information. So, nagre-result sila sa best evidence obtainable rule. So, welcome po mga ka-taxpayer kong mahal. Peace and happiness be with you for life. So, kasama ko po sa araw na to si Emelio para tulungan ho tayo na basahin yung mga kailangan ninyong maintindihan pagdating ho ng DOJ case ninyo. Of course, galing nga rin ito kay Emelio na pag ang isang taxpayer naka-receive ng letter galing sa isang government office, ang unang nararamdaman niyan ay takot. Malaking takot, kaba sa dibdib. So, ang objective ko, tanggalin muna sa inyong dibdib yung takot para bumalik ho yung normal ninyong status o senaryo na nag-iisip po kayo. So, kung mapapansin nyo, ito ho isang sample. Isosolve ko ho sa harapan ninyo paano ito hawakan. Okay? So, investigation data form. Ito ho yung investigation data form. Kung mapapansin nyo, ang complainant ho rito ay Bureau of Internal Revenue at ang makakasagupan nyo rito ay isa hong lawyer. Okay? Ang respondent, definitely, ito pong Presidente at Chief Financial Officer. Parang ang ganda kasi ng pangalan, President and Chief Financial Officer. Napakadelikadong posisyon ho yan sa kumpanya because yan po yung hinahabol ng BIR. Lalong-lalo na ho yung Presidente. Siya lagi ang may kasalanan kahit hindi niya kasalanan. Now, pag-aralan ho natin ang content nito. So, pag nakita nyo ho, yung section 266 dito, definitely failure to obey summon. Very important ho, kailan nangyari yung sinasabi nilang failure. Dito ho, August 5, 2020, alas 10 ng umaga daw nangyari at nangyari sa Makati. At ang witness ho natin si Alfred Tansinsin, yan po yung BIR Revenue Officer na nag-iimbestiga. At may questionable character yung taong yan because bakit mo dedemanda yung taxpayer at the time of COVID? So, ito po yung ating pag-aaralan. So, itong tawag ko dito sa letter na to ay endorsement letter. Ayan. Hindi ho pwede kayong kasuhan ng kriminal ng BIR nang walang endorsement letter. So, ang endorsement letter para sa kaalaman ho ng marami pagdating ho sa region region 8B ay pinipirmahan ho ng regional director. Ayan. So, kung ang pumirma rito ay hindi regional director, void ho yan. Ibig sabihin, talo na ho ang BIR at panalo ang taxpayer. So, ingatan nyo ho at pag-aralang maigi yung mga bagay na yan. So, ito po ang pinaka-importante dito sa parte ng ating pinag-uusapan. So, kanina may investigation data form. Sinabi ko na sa inyo yung kanina. Merong endorsement or referral letter. At ito yung pagkukunan ng desisyon ng DOJ. Now, basahin natin yung content. Okay. Pakibasa mo nga, Emelio, yung affidavit ay... No more adjustment. Come on, this is day one start. All right, we never promised, but you always.
Emelio. Emelio, nariyan ka ba? I, Alfred G. Tansinsin, of legal age, Filipino, single/married, and with office address at the Revenue District Office number 51, Pasay City, Bureau of Internal Revenue, Legal Division, Region number 8B, second floor, BAR Building, 313, Senator Hill Puyat, Makati City. After being duly sworn in accordance with the law, hereby depose and state that 1. Yan. Okay, teka muna. Kung mapapansin ho ninyo rito, ito ay standard form ng BIR. Okay? Ibig sabihin ho, yung pong naka-bold dyan, pinapalitan na lang ng BIR. Paulit-ulit na ginagamit itong ganitong klase. Ibig sabihin, mga bossing ko, sinasadya na ganito yung dapat na senaryo na mangyari para hindi na ho gaanong binubura. Sadya Ibig sabihin, deliberate yung pagkaka-attack. So, ang gusto ko sanang bigyan ng pansin dito kasi gusto ko lang paano natin matatalo to? Dalawang bagay para matatalo ito. Ang una is i-check ninyo kung totoo itong nakasulat dito sa number 2. Okay? Specifically, yung electronic letter of authority, etc., etc. Kasi kung mali yan, panalo na po yung taxpayer. Pangalawa, is, kung kaya ho ninyo itong i-comply nyo ho during the subpoena duces tecum. Okay? Pwede ho nyong bayaran yung late compliance action kung kaya ho ninyo. At ito ho yung ipapanalo ng kasong ito. Okay? Pakibasa mo nga ito, Emelio. And to present the same to the Office of the Chief, Legal Division, BIR Region 8B, second floor BIR Building, 313 Senator Hill Puyat Avenue, Makati City, on August 5, 2020 for examination. Number 5. Tama na yan. Ang importante ritong date is August 5, 2020. Okay? Kailangan yung i-identify ano ba ang nangyari nung August 5, 2020 kaya hindi nag-submit yung taxpayer ng kanyang books of accounts and other accounting records. Okay? Yung 1 to 12, yung nandiyan dyan, is books of accounts and other accounting records in simplest term. So, naisip na. Tinanong ko si Lovely, ano nangyari nung August 5, 2020? Bakit hindi nakasubmit ng records itong taxpayer na to? Sabi ko kay Lovely. Kasi yun nasabi, hindi raw nag-submit kaya ipinakukulong Itong si Alfred Tantasin. Actually, pwede ngayong itong habulin ng taxpayer. Pwedeng habulin dahil questionable nga yung ginagawa niya doon sa taxpayer na to. So, ang galing ni Lovely. Ang galing ni Lovely. Ito yung ikipanalo. Salamat kay Lovely, siya yung nakadiscover na to. Tuturo ko sa inyo ikakapanalo. Ito ikakapanalo niyan. At sabi ko sa inyo, ano nangyari nung August 5? Di ba? Ano nangyari nung August 5? Bakit hindi nakaarating yung taxpayer? Ito po yung nangyari. Ito, papakita ko sa inyo. Noong August 3, naglabas ang Malacanang ng memorandum. So, Emelio, pakibasa mo nga, kanino naka-address yung memorandum ng Office of the President of the Philippines? 2. Heads of departments, agencies, offices, and instrumentalities of the government. Government-owned or controlled corporations, government financial institutions, state universities and colleges, and local government units. Oh, maliwanag. Kasama ba dito BIR? Yes. Heads. Sino yung head? The Commissioner of Internal Revenue. Diba kasama yung BIR dito? Agencies, offices, and instrumentalities of the government.
Ano subject, Emelio? Modified enhanced quarantine, community quarantine over the National Capital Region and the provinces of Laguna, Cavite, Rizal, and Bulacan until 18 August 2020. Oh, basahin mo ngayon ano yung number 1. Pursuant to the declaration of the President last August 2, 2020, the National Capital Region and the provinces of Laguna, Cavite, Rizal, and Bulacan shall be placed under modified enhanced community quarantine effective 12:01 a.m. of August 4, 2020 until 11:59 p.m. of August 18, 2020. O di tapos na boxing. Kailan mo pinapunta? Yun ang sagot eh. Kailan mo pinapunta yung taxpayer? Ikaw na BIR ka. August 5. Ha? August 5. Bakit mo papupuntahin yung taxpayer ng August 5? Eh merong MECQ. O therefore, hindi siya makakapunta beyond the control of the taxpayer. Makapunta siya at makapag-submit. Diba? So walang violation nung April 5, 2020 kasi nagsimula yung lockdown dahil sa COVID, dahil sa virus. Ikaw na BIR official ka. Nang anong oras ba 'yon? Nagsimula, ayan 12:01 in the morning ng August 4 hanggang 11:59 ng August 18. O therefore, walang violation. Kasi beyond the control nga of the taxpayer. Hindi ko maintindihan naman itong mga kaibigan natin dito sa fiscal office. Bakit ini-entertain itong mga ganitong klaseng reklamo? Diba? So, yung kabuuan nito, lahat kayo na may gusto na maging tax specialista sa DOJ Subpina at saka sa BIR Subpina Duces Tecum, naghahanap ho ako ng aking mga scholars. Okay? Gusto kong tawag nito, ano nyo si Emelio, si Gia, si Lovely, kung gusto ho nyo maging scholars ko. Okay? Marami, gusto ko kayo, 1,000 maging scholar kayo para maiwasan na natin itong mga ganitong klaseng pangyayari. So, ilalabas ko ho itong video na to at marami na ho akong video na nasa YouTube. Nakita nyo naman yung YouTube ko dyan, pinapublish ko na. Muntahan ho ninyo, libre naman eh. So, sa mga scholars ko, meron ho tayong special website na limited ho yung pag-aaral natin tungkol sa taxation para maging tax specialista ho kayo. At gusto ko lang pong malaman kung sino ho yung gusto na magkaroon ho ng ganitong t-shirt. Yung mga magiging tax specialista ko ho, definitely magkakaroon ho ng ganitong klase ng t-shirt. Okay? Kasi kailangan natin ng identity at kayo pong lahat ay magkakaroon niya ng tigli 5 piraso kung kayang-kaya ho ng budget natin. So maraming salamat Emelio sa pagtulong mo at magkita-kita ho tayo later on sa ating susunod na mga videos. Maraming salamat at mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life.